Good morning! Blessed Monday to everyone. Mapagod na ako. Nandito po ulit to Pagod share. na ako. Kapatid ko maingay. Share ko po sa inyo yung aking daily devotion for today sa Book of Acts chapter 10. So, it's about, alam naman, kung alam yung story ni Cornelius, isang soldier ata to na isang faithful man na naniniwala kay Lord. So, marami pa kasi doon yung panahon na yon, marami pang mga hindi pa nakilala kay Lord. So, tawag sa kanila ay Gentiles. Nagkaroon siya ng, parang nagpe-pray siya, and biglang may nagpakitang vision kay Cornelius na sinagot yung prayer niya. Siguro he's praying for his family to be saved, yung buong household niya, kasi siya is nakakilala siya kay Lord and his whole family is not yet believer. So pinag-pray siguro niya na magkaroon ng way si Lord for his family to get to know the Lord, or to be shared about the gospel of Christ. So may nagpakitang angel and told him na magpadala ka ng tao sa Joppa, hanapin mo si Peter, na si Peter yung gagamitin ni God to proclaim the gospel dun sa mga kay Cornelius at sa kanyang entire household. So yun nga, and then nung kay Peter nagpakita yung nasa bubong siya ng bahay, nagpe-pray siya, biglang may bumaba daw na from heaven, nag-open yung heaven, and may bumaba na isang blanket na may nakalatag doon lahat ng klase ng hayop, marumi, ganyan, may mga tinatawag na unclean, ganyan, na mga animal, siguro yung mga kinuturing na unclean, yung mga yung mga hayop na yung parang hindi siya kumakain ng dugo, siguro ganun. So parang sabi daw nung voice ng angel, bumangon ka at kainin mo yan, yung mga hayop na yun. Sabi daw ni Peter, I don't eat anything that is unclean, parang ganyan ba. So, tama naman yun, pero sinabi nung angel, ni-rebuke siya, sabi niya, do not call unclean what the Lord has already made clean. Parang ganyan. So, para bang pumunta ka ngayon sa bahay ni Cornelius and mag-share ka doon ng gospel. Basta parang ganun. So, parang yung sabihin nito, siguro parang it's already a sign na meron kang mga si Peter kasi parang nagde-discriminate siguro siya na 'di ba? Parang yung mga time na yon, yung mga Gentiles, parang they don't deserve to hear the gospel parang ganun. Parang si Peter, ni-rebuke din ata ni Paul yan, na yung mga Gentiles is, wag mo kang they also deserve to hear the good news of Christ. So yun nga, parang sa inyo na wag mo ituring na marumi yung pinalinis na ng Diyos, na kahit sila, pwede pa rin silang magkaroon ng chance to know the Lord, even though ganun yung background nila, despite of their past, ganun. So in short, ayan, nagpunta nga siya doon, so humarap siya kay Cornelius, ganyan. Then ayan, sinabi ni Peter, I really am learning that God doesn't show partiality. So na-open yung eyes niya, na-realize niya. God doesn't show partiality to one group of people over another. Rather, in every nation, whoever worships Him and does what is right is acceptable to Him. So, ang ganda ng realization niya. So, after nun, then nag-share na siya ng gospel. Pinakilala niya si Jesus, kung anong nangyari, na yun nga, si Jesus is na bumaba dito sa lupa, nag-share siya ng kanyang, pinakilala niya sarili niya as the Messiah, and kaso, he was crucified on the cross, and after 3 days, he rose from the dead, and it is the fulfillment of our salvation, and those who trust Jesus as our Lord and Savior will be given a chance to be saved and get eternal life, 'di ba? So yun nga, shinare niya yung gospel dun sa household ni Cornelius. Tapos ang nagsabi na noon, parang si Peter na rin ang nagbaptize sa kanila. So ang ganda ng baptize siya. So the whole family of Cornelius, or the household, has been baptized by Peter. At ito pang isang moral lesson bukod dito, na walang kinikilingan ng Diyos. Salvation is available to all, even sa mga Gentiles, kasi noon parang time na yung Gentiles, parang sila yung mga hindi tuli. Yung mga Israelite lang, yung parang chosen people of God. Tututunan natin dito, bukod sa salvation is available to everyone, isa pang lesson dito is yung kay Peter. Kita niyo naman that he was still used by God after what happened, na dininay niya si Jesus, 'di ba? Nung time na yung alam natin yung story ni Peter, 'di ba? He denied Jesus kasi natakot siya, 'di ba? Baka mapatayin din siya. Pero ni-restore ni Lord, ni-redeem pa rin siya ni Lord. Napakabait ng Diyos, no? Napaka-gracious, compassionate, merciful, forgiving.
unconditional love talaga si Lord, ginamit pa rin siya. Hindi lang yun, si Peter ang nagsimula ng early church siya yung naging leader. So nakita natin yung grace ni God, how He restores people, and also na talagang salvation, He is available to everyone. Lahat po may chance. The grace of God is available to everyone, na as long as talaga mabuksan yung heart ng tao na tanggapin si Jesus sa buhay nila. So ayun lang, na napakagandang nito, pag-aralan ng book na to, kasi dito talaga makikita natin how they loloko kapatid. How they propagated the gospel, 'di ba? Talagang nag-obey talaga yung kanyang mga disciples. They really obeyed God, they really shared Him. Kaya naman umabot yung Kristyanismo ngayon dito sa atin dahil sa kanila. So ayun lang, marami pong salamat. Hope you have a blessed day. God bless.